Knock sensor. Sa video na ito, ang topic natin ay tungkol sa knock sensor ng makina, kung anong trabaho ng sensor, at kung bakit ito napaka-importante ang sensor. Ang binabanggit kong reference mula sa pananaliksik tungkol sa sensor. Ang knock sensor may dalawang type. 1. Microphone type sensor. Ito ay isang maliit na device upang makaramdam ng high frequency vibration o pinging sound at i-convert sa electrical signal. 2. Piezoelectric sensor. Ito ang pag-usapan natin. Ang mga component ng piezoelectric at paano gumagana. 1. Metal casing thread. 2. Insulator. 3. Terminal electrode ring. 4. Piezoelement. Explain natin. Ang piezoelectric ay gumagana sa pamagitan ng pag-convert ng mechanical energy mula sa pressure o vibration patungo sa electrical energy. Kapag pinisel o pwersa ang piezoelectric material, ito ay lumilikha ng voltage or electrical signal upang i-transmit ang electrical signal sa circuit system. 5. Electrode ring terminal. 6. Insulator. 7. Load washer. 8. Spring washer. 9. Nut. 10. Housing. May idea na tayo tungkol sa mga component at kung paano gumagana ang sensor. Ang mga pangunahing dahilan ng knocking sa makina ay ang mga sumusunod. 1. Poor quality of fuel. 2. Incorrect ignition timing. 3. High engine temperature. 4. Carbon deposit. 5. Incorrect fuel-air ratio. May ginawa akong illustration upang gawing malinaw ang explanation. Poor quality of fuel. For example, ang fuel-air mixture para i-compress ng piston sa top dead center at nag-ignite ang spark plug sa fuel-air mixture at nag-explosion sa combustion chamber. Ito ay humantong sa hindi kumpletong pagkasunog dahil sa pag-reduce ng fuel efficiency. Ito ay naka-apekto sa engine performance, loss of power, rough idling, and vibration. Incorrect ignition timing. Ang piston ay gumagalaw sa top dead center para i-compress ang fuel-air mixture sa combustion chamber. For example, ang piston ay nasa 340 degrees position. Nag-ignite ang spark plug sa fuel-air mixture at nag-explosion sa cylinder. Isa sa mga problema ang spark plug ay defective or loose tighten or out of ignition timing. Ang fuel-air mixture ay maaaring mag-ignite too early and too late. Kaugnay sa piston ay umaabot sa top dead center ay maaaring maapektuhan ang engine performance, poor idle, engine power decrease, knocking, rough idling, and vibration. High temperature. Kapag ang makina ay nag-operate sa mataas na temperatura, ang kadahilanan ng cooling system ng makina ay may problem. Maaari ito maging sanhi sa tinatawag na premature ignition. Dahil dito sa sobrang init temperatura sa loob ng cylinder and combustion chamber, ang fuel and air mixture para i-compress ng piston sa top dead center. For example, ang piston ay gumagana pataas na 350 degrees, ang fuel-air mixture ay kusang nag-ignite at mag-explosion dahil sa sobrang init temperatura sa combustion chamber. Ang piston ay magpatuloy sa top dead center. Dito na mag-ignite ang spark plug. Ito ay may natira na fuel and air mixture. Ito ay mag-explosion sa combustion chamber. Ang nangyayari sa dalawang explosion sa combustion chamber ay nagbigay ng mas matindi at mataas na pressure wave sa combustion chamber. Ito ang dahilan sa tinatawag na knocking ay nag-create ng panginginig at pinging sound na madalas na maririnig sa loob ng makina. Ang
carbon deposit ay naipon sa loob ng combustion chamber sa mahabang panahon na nag-operate ang makina. During compression, dahil mataas ang temperatura sa loob ng combustion chamber, ang fuel and air mixture para i-compress ng piston sa top dead center. Ang carbon deposit may possible na mahulog at nagbabaga na maging dahilan sa pag-create ng spark at mag-ignite sa fuel and air mixture at mag-explosion sa cylinder. Ang piston ay magpatuloy sa top dead center na 360 degrees. Dito na nag-ignite ang spark plug at may natira na fuel and air mixture. Ito ay mag-explosion sa combustion chamber. Ang nangyayari ay may dalawang explosion na nagkaroon ng mas matindi at mataas na pressure wave sa combustion chamber. Ito ang dahilan na tinatawag na knocking o nagresulta sa pag-create ng panginginig at pinging sound na madalas na maririnig sa loob ng makina. Incorrect air-fuel ratio, naglalaman ng mas maraming hangin at kaunting fuel. Ang fuel-air mixture para i-compress ng piston sa top dead center at mag-ignite ang spark plug at mag-explosion sa combustion chamber. Hindi tama ang pagkasunog ng fuel dahil hindi sapat ang fuel. Ito ang kadahilanan sa pag-accumulate ng sobrang init at mataas na temperatura sa combustion chamber na nag-operate ang makina. For example, ang piston ay gumagana pataas sa 350 degrees para i-compress ang fuel-air mixture. Ito ay humantong sa maagang pag-ignite ng fuel and air mixture sa pag-explosion bago pa mag-ignite ang spark plug. Ang piston ay magpatuloy sa top dead center. Dito na mag-ignite ang spark plug. Ito ay may natira na fuel and air mixture. Ito ay mag-explosion sa combustion chamber. Ang nangyayari sa dalawang explosion sa combustion chamber ay nagbigay ng mas matindi at mataas na pressure wave sa combustion chamber. Ito ang dahilan sa tinatawag na knocking, ay nag-create ng panginginig at pinging sound na madalas na maririnig sa loob ng makina. Kapag hindi tama ang ignition timing and fuel-air ratio, maaring magdulot ito ng knocking, vibration o pinging sound sa makina. Kapag naramdaman ito ng knock sensor, ipapadala nito ang signal sa electronic control module upang suriin, iproseso at ayusin at i-adjust ang fuel-air ratio. Kasabay nito, inaayos din ang ignition timing ng piston upang mapanatili ang optimal performance ng makina. Ang mga vibration, knocking at pinging sound na naramdaman ng knock sensor ay ipinapadala sa electronic control module para suriin at iproseso. Pagkatapos ipadala ang mga resulta sa instrument cluster upang ipakita ang problema ng makina na may check engine. Kapag umilaw ang check engine light, habang nagmamaniho, dahan-dahan lumilipat sa gilid ng daan para sa safety at i-off ang makina at kumonsulta sa isang kwalipikadong technician upang masuri ang problema ng makina. Sa next na video, another sensor naman ang atin pag-usapan. Thanks for watching. Huwag kalimutan mag-share and subscribe my channel.